Ayan, sige. So, tuloy na tayo sa tekstong deskriptibo. So, kung hawak nyo ulit yung module ninyo ay sundan ninyo yung ating discussion for today, no? Ayan, so narito ang mga kasanayang pampagkatuto na dapat malilang mabiling isang mag-aaral. So, yan, pwede nyo nang mabasa sa inyong module yan, ano? So, meron tayong apat na layunin. Ayan, so ano nga ba ang tekstong deskriptibo? So, ang tekstong ito ay isang pagpapahayag ng mga impresyon at kahintalang likha ng pandama sa pamamagitan ng pang-amoy, panlasa, pandinig, paningin at panlasa, no? Ang pamamagitan ng pang-amoy, panlasa, pandinig, paningin. Ano pa? Siguro pandama. Yan. Itinatala ng sumusulat ang paglalarawan ng mga detalye sa kanyang nararanasan. So, gamit natin yung ating mga senses, no? Sa tekstong deskriptibo ay ginagamit natin yung ating senses para kumbaga matukoy natin kung ano ba yung tekstong binabasa natin. So, nakapaloob dapat yun. Kung may mga detalye sa loob ng tekstong deskriptibo na ito ay nagpapakita ng nagde-describe ng sa pang-amoy, panlasa, pandinig, paningin at pandama, ito ay tekstong deskriptibo. So, layunin, no? Ito ay naglalayong makapaglahad ng kabuuang larawan ng isang bagay, pangyayari o kaya naman ay makapagbigay ng isang konseptong visual ng mga bagay, pook, tao o pangyayari. Yan. So, meron tayong mga elemento, dalawang paraan ng paglalarawan. Una, karaniwang paglalarawan. Kalawa ay ang masining na paglalarawan. So, sa karaniwang paglalarawan ay tahasang inilalarawan ang paksa sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga katangian nito gamit ang mga pang-uri at pang-abay. Inilalahad sa tekstong ito ang mga pisikal na katangian ng inilalarawan sa pamamagitan ng obserbasyon. So, pag sinabi natin karaniwang paglalarawan ay halimbawa yung mga typical na salita na ginagamit natin. Kaya nga sabi niya pang-uri, no? Adjective. Yan. Pang-abay, adverb, diba? O, yan. So, yan yung mga ginagamit nating mga salita. So, halimbawa, maganda si Ana. Yan. Sila ay makikisig. No? Yan. Mabango ang bulaklak. So, yung mga simple sentences natin na nagpapakita ng karaniwang paglalarawan. Dahil gumagamit lang tayo ng mga simpleng salita ng paglalarawan. Siyempre, nagagawa natin yun sa pamamagitan ng obserbasyon. Pangalawa, masining na paglalarawan. Ito ang malikhaing paggamit ng wika upang makabuo ng konkretong imahe tungkol sa inilalarawan. Tinatangka nitong ipakita, iparinig, ipaamoy, ipalasa at ipadama ang isang bagay, karanasan o pangyayari. So, sa pagsusulat ng mga akda, may tinatawag tayong show, don't tell. So, hindi mo kailangan sabihin. Hindi mo kailangan sabihin, ipakita mo. Show, don't tell. Siguro magandang halimbawa niyan yung parang mo sasabihin maganda ang isang larawan na hindi mo sinasabi directly na maganda ang larawan o maganda ang picture na yan. No? So, syempre, gagamit ka ng mga masining na pahayag. Gagamit ka ng mga masining na paglalarawan. Yan. Sige, so, sa masining na paglalarawan, gumagamit tayo ng tinatawag na mga figures of speech, no, sa Ingles. Pero syempre sa Filipino ay paggamit ng tayutay. Tayutay ang tawag upang maging malikhain sa paggamit ng wika sa masining na paglalarawan. So, meron tayong halimbawa dito. Ilan to? Sa 2, 3, 4, 4. Tama ba? 5 pala. 1, 2, 3, 4, 5. So, may 5 tayo. Pero sa actual, sa kolehiyo, no, kapag tinuturo namin yung mga teachers sa college, under yan ng retorika. So, nakapailalim yan sa retorika. At hindi lang yan 5. So, napakarami yan. Napakarami nating halimbawa ng mga tayutay. Kung hindi ako nagkakamali, nasa aklat lang ha, sa kasalukuyan, nasa 36. Ganyan. Pero meron tayong 60 plus na halimbawa
ng mga tayutay sa Tagalog, no, sa Filipino. Sige. Yung iba ba? Andiyan na ba yung iba? Nagsipasok na ba? Ayan, okay na. Sige, pakisabihan ng iba na pumasok na sila. Ayan, sige. Una, simile o ang pagtutulad. So, simile, pagtutulad, paghahambing ng dalawang magkaibang bagay, tao at pangyayari sa pamamagitan ng mga salitang tulad ng parang, kagaya, kasing, kawangis, kapara, animoy, at katulad. Yan. Mahalagang makinig, no, sa bahaging ito kasi baka lumabas ito sa susunod pa nating mga lagumang pagsusulit. So mangyayari siguro, maaring magbigay ako ng halimbawa, tutukuyin nyo kung anong tayutay iyon. Sige, so ito yung ginamit ng salita. Kapag sinabi natin simile, no, ito ay gumagamit ng mga salitang ayan, parang, kagaya, kasing, kawangis, kapara, animoy, katulad. So, ginagamit yan sa loob ng isang pangungusap. Tapos, syempre, meron kang kinukumpara. Meron kang pinaghahambing. Yung kasing ningning ng mga bituin ang iyong mga mata. So, ginamit natin yung salitang kasing para matukoy natin na ang tinutukoy dito o ang binibigyang diin dito ay ang paghahambing sa dalawang bagay, bituin at mata. So yun yung pinaghahambing natin. Kasing ningning ng mga bituin ang iyong mga mata. Sige, ano pa kayang halimbawa ang pwede nating maibigay? Sige nga, sa mga nanonood natin na mga mag-aaral ngayon, sino yung pwede magbigay halimbawa ng simile o ng pagtutulad? O isa siguro magandang halimbawa yung sige, isip tayo, no? Animoy, gamitin natin yung word na animoy. Animoy, kutsilyong tumatarak sa aking dibdib ang mga masasakit mong salita. Yun, so pwede yun. Animoy, kutsilyong tumatarak sa aking dibdib ang mga masasakit mong salita. So ang kinumpara mo doon ay yung kutsilyo at saka yung masasakit na salita, no? Kumbaga parang kutsilyong tumatarak, sumasaksak sa dibdib ang masasakit niyang salita. Ganun kasakit, parang ganun, no? So yun yung ibig sabihin ng isang halimbawa ng simile o pagtutulad. Okay, tuloy tayo. Pangalawa, metapora o pagwawangis. Yan, tuwirang paghahambing kaya't hindi na kailangan gamitan ng mga salitang nagpapahayag ng pagtutulad. Ang tawa ni Kobe ay musika sa tahanan. So ito ay direkta. So kung sa simile kanina ay gumagamit tayo ng mga salita ng paghahambing, sa metapora o pagwawangis hindi na tayo gumagamit ng ganon. So ito ay direktang paghahambing, no? Ayan, ang tawa ni Kobe ay musika sa tahanan. Sige, ano bang halimbawa? Sige, halimbawa niyan. Direkta. Ang tawa ni Kobe ay musika sa tahanan. O halimbawa, ang first word natin, ang ganda niya. Yun yung bibigyan natin ng paghahambing, no? Ang ganda niya ay ang ganda niya ay langit sa aking paningin. O, pwede yun. Ang ganda niya ay langit. So, pinagkumpara mo ay ganda at langit, no? Pwede ba silang pagkumparahin? Pwede. Kasi yung ganda tsaka langit. Pag nakatingin tayo sa langit, napakaganda, napakapayapa. Ganun din yung kagandahan niya. So, pwede mong sabihin, ang kagandahan niya
ay langit sa aking mga mata. O ay langit sa aking paningin. Pwede yun. So yun ay halimbawa ng metapora o pagwawangis. Okay? Yan, medyo dumadami na tayo. Sige, sabihan nyo rin yung mga ibang kaklase ninyo sa STEM A, sa 11 SMAW A, SMAW B, at sa 11 UMS A na manood sila, no? Kasi part ito ng ating mga paglilinaw, bahagi ng paglilinaw sa ating lagumang pagsusulit, no? And letter C, no? Pagsasatao o sa Ingles ay personification. Ayan, sige, check ko lang yung mga nandito na. So, si Leanne, si Dash, Katrina, Yeshua, tsaka si Charlotte, no? So, ayan. And personification o pagsasatao tumutukoy sa paglalapat ng mga katangiang pantao sa mga bagay na abstrakto o walang buhay. Yan. So halimbawa, naghahabulan ang malalakas ng bugso ng hangin. So gumagamit tayo ng kung mapapansin nyo, mga action word, no? Bakit action word? Kasi kumbaga kailangan natin ipakita rito na ito ay sa actual pwedeng action word, pwede ring mga adjective or pandiwa o kaya naman ay mga pang-uri, no? So naghahabulan ang malalakas ng bugso ng hangin. So yan, naghahabulan ang malalakas ng bugso. Naghahabulan ang malalakas ng bugso ng hangin. So isang halimbawa yan ng personification o personification. Sige, dyan sa bahaging yan, pwede natin siguro yung word na hinampas ng alon. Ayan, pwede. Hinampas ng alon. Ayan, hinampas ng alon ang malalaking bato sa dalampasigan. So, yun, pwede yun. So, hinampas ng alon, taka yung bato. Yun yung binibigyang diin, no? Yun yung binibigyan ng parang pinapersonify doon sa pangungusap yun. Yan. Sige, so letter D. Yan, hyperbole o pagmamalabis. Ito ay eksagerado o sobra sa mahinahong katotohanan at hindi dapat kunin ang literal na pagpapakahulugan. Yan, halimbawa, no? Pasan ko ang daigdig sa dami ng problema na aking kinakaharap. Yan. So dito syempre exaggeration. Marami tayo niyan, marami tayong halimbawa ng exaggerated statement o mga pahayag, no. So once na may ganun tema yung ating pahayag, yun ay pagpapakita ng pagmamalabis o hyperbole. Yan. So pasan ko ang daigdig. Sa bahaging ito siguro pwede nating sabihin na napaka-exaggerated ng statement, no. Hindi mo naman kahit kailan pwedeng pasanin ang mundo o ang daigdig, no? Sige, ano pa, yung mga word na kagaya ng natutunaw ako sa kanyang pagtitig. Ayan. So yung word na natutunaw ako, parang ano yun, exaggerated yun. Ano pa, linggo na naman, haharapin ko na naman ang gabundok na labada. Ayun. So yung word na gabundok na labada, so yun ay pagpapakita ng exaggeration. Wala namang ganun talaga na bundok na gabundok na labada. Ayan, so yan yung mga halimbawa natin ng tayutay, no? Sige. So simile, pagtutulad, pagwawangis, personification, pagsasatao, hyperbole, pagmamalabis. Ayan. Sige, so tuloy tayo sa huli na meron pa palang isa, onomatopoeia o paghihimig. So paggamit ng salitang may pagkakatulad sa tunog ng bagay na inilalarawan. So dinig na dinig ni Kent ang tiktak ng orasan. So maliban dyan, marami pa tayong example niyan, ano? Halimbawa yung yabag ng paa. Ayan. Yung yabag ng paa, dagundong ng kulog. So halimbawa yun ang paghihimig, no? Hindi na matiis, halimbawa, hindi na matiis ni Aling Celia ang dagundong ng kulog. Ayan. So dagundong
ng kulog. Yan. So pwedeng gamit, yun yung mga halimbawa ng ating ng panghihimig. Papakita siya ng paglalarawan patungkol sa tunog o sa himig. Yan. Sige, so tuloy tayo. Pasukin naman natin ang uri ng paglalarawan. So meron tayong dalawa. Subjektibo o subjective at syempre ang objektibo o ang objective. Subjektibo, ang manunulat ay nakabatay lamang sa kanyang mayamang imahinasyon at hindi nakabatay sa katotohanan. Sa objektibo naman ay may pinagbabatayang katotohanan. So ganun lang din pag sinabi natin subjective, more on panlabas na paglalarawan. Kung ano lang nakikita natin. So sa gulang na 20 ay maaninag sa binata ang kasipagan dahil sa matipunong pangangatawan at magaspang na palad na pinanday ng kahirapan. So yun yung mga observable na mga paglalarawan o observable na mga karakteristik o katangian. Nakapaloob yun sa subjektibo. At syempre sa objektibo naman ay may pinagbabatayang katotohanan. Sige, ano bang halimbawa ng objektibo? Ayan, sige, tingnan natin. Ang perpektong kono ng Bulkang Mayon ay isang tanawing binabalik-balikan ng mga turistang nagmumula pa sa iba't ibang panig ng bansa at mundo. Itinuturing itong pinakaaktibong bulkan sa bansa. Yan. So, objektibo, may pinagbabatayang katotohanan, no? So, yun nga, Bulkang Mayon yung kanyang ginamit na material doon o halimbawa. Pero sinabi niya, ano yung background ng Bulkang Mayon? Ano ba ang kategory nito? Ano ba ang description nito na may basihan, no? Ito ay tinuturing na pinakaaktibong bulkan sa bansa, ang Bulkang Mayon. Pwede rin halimbawa dyan, binabalik-balikan ang rice terraces, ang Banawe rice terraces, sapagkat ito ay nakapaloob sa 7 wonders of the world. Parang ganun, halimbawa lang yun, no? So, totoo rin, no? Napakaganda talaga ng binabalik-balikan ng ang Banawe rice terraces kasi nga ito ay pasok sa 7 wonders of the world, no? Yun ay objektibong halimbawa. Yan, so ito yung kanyang mga activity sa deskriptibo, di ba, na nakapaloob sa inyong module. Pagyamanin ang karanasang hindi ko malilimutan. So babasahin niyo yan. Yan, sige nga sa ating comment sa comment section, may tanong ba? Baka may gustong linawin ang ating mga mag-aaral. Ang nakita ko lang dito, ayun, sina Lian, sina Dash, Katrina, Yeshua, at si Charlotte. So, wala yung iba. Hindi ko sila makita. Sige, may katanungan ba? Meron? Wala? Okay, sige. Tingnan natin. Halimbawa ng tekstong deskriptibo. Ayan, babasahin ko sa inyo. Ayan, ang karanasang di ko malilimutan ni Jeru Mendoza. Lahat tayo ay may karanasang di makakalimutan. Karanasan sa pag-ibig, sa kaibigan at sa pamilya. Kailan nga ba tayo unang umibig? Kailan ba tayo unang nasaktan? Ano bang alaala ang lubos na nagdulot ng sakit sa atin? Kailan ba tayo naging masaya? Naalala mo pa ba? Sa dami ng mga bagay na aking naranasan, kulang pa yata ang isang libro upang maikwento ko ng buo ang simpleng buhay ko. Ang aking pamilya ay malaki pero simple lang ang aming pamumuhay. Lagi kaming magkakasama noon, nagtatawanan at nagkukulitan kahit may problemang nararanasan. Kinakaya namin anumang unos. Yan. Kinakaya namin anumang unos ang dumating dahil lagi kami magkakasama. Sabi pa ng aking mahal na ina noon, ayos lang daw, maghirap kami at magdildil ng asin basta kompleto at magkakasama kami lahat. Nasabi niya ito dahil maaga siyang nahiwalay sa kanyang pamilya noon. Bata pa lamang siya ay naranasan na niyang mabuhay ng mag-isa. Mahirap daw ang nag-iisa sa buhay, malungkot daw. Kaya para sa kanya, siya ang pinakamagaling na ina sa buong mundo kasi maayos niya kaming napalaki kahit nag-iisa na lamang siya ngayon. Ang aking ama naman ay siyang mabait at mabuting ama. Mahal na mahal ko siya kahit minsan napapalo niya ako dahil nakakainom siya ng alak. Lumipas ang ilang taon na palaging masaya ang aking pamilya. Ngunit
aming kaalaman, isang malaking problema ang parating sa aming buhay na ganap na sumubok sa aming katatagan. 10 taong gulang pa lamang ako noon at nasa ika-6 na baitang nang malaman ng manggagamot na may kanser sa atay ang aking ama. Nagulat kami sa nalaman naming balita. Gayunpaman, pinilit namin maging masaya para sa aming ama dahil ayaw niyang makita niyang nalulungkot kami para sa kanya. Kahit paano ay mabawasan ang nararanasan niyang paghihirap at kalungkutan. Ilang buwan na ang lumipas pero hindi namin siya may paggamot dahil sa kakulangan sa pera. Lumala ang sakit niya at bumagsak ang dating masigli niyang katawan dahil nangayayat siya ng gusto. Ika-30 ng Hunyo, 2004, ipinagdiriwan namin ang kanyang kaarawan. Kamatayan siguro. Nagluto ang aking ina, kaunti lang ang handa. Kami lang ang nagdiwang at nagsalusal. Okay, kaarawan niya pala. Sige, ika-30 ng Hunyo, 2004, ipinagdiriwan namin ang kanyang kaarawan. Nagluto ang aking ina, kaunti lang ang handa. Kami lang ang nagdiwang at nagsalusal. Ang ama ko ay masaya noong araw na yon. Ngunit nararamdaman ko na parang malungkot siya. Hindi niya pinapakita sa amin yon dahil gusto niyang maging masaya kami sa araw na yon. Ayan, ang saya talaga ng araw na yon para sa akin. Ngunit yun na pala ang huling kaarawan ng aking ama. 3 araw lumipas, iniwan na niya kami. Wala na siya, namatay na aking ama. Napaluha na lang ako habang tinititigan ko ang bangkay niya. Pero naalala ko ang sabi niya sa akin noon, "Anak, huwag kang iiyak kapag nawala ako." Kaya noong libing niya ay hindi na ako umiyak at tinanggap ko na lang na wala na siya at hindi na siya mahihirapan dahil kung saan man siya naroon ay masaya na siya sa piling ng dakilang ama. O, ayan, di ba? Ayan. So, napakaganda. Maganda naman yung tema, no? Pero personally, para sa akin, typical na kwento. So, syempre, may mamamatay lagi sa ending, no? Pero ganun pa rin, palalakasin yung loob ng bawat bida, no? At sabi nga sa mensahe sa huli, di ba, huwag iiyak kahit namatay na yung ama. Ayan. So, ito yung halimbawa ng tekstong deskriptibo. Bakit deskriptibo? So, marami siyang dinescribe. Di ba, yung pamilya niya, malaki ang kanyang pamilya, pero simple lang sila, kumamumuhay, no? Ano pa? Yun, masaya ang description niya sa kanyang pamilya. Gumamit siya ng mga word o ng mga pang-uri na salita dito. Yan. Mabait, mabuting ama, namamalo kapag nakainom, no? Ayan. Ayan, sige, shoutout nga pala. Ayan, kay Sunny, no? Ayan, may klase daw, sabi niya. Sige. Yan yung halimbawa natin ng tekstong deskriptibo. So, sa bahaging ito, babasahin lang, pagyamanin lang para may idea lang kayo kung paano ba ang halimbawa ng tekstong deskriptibo. Sa actual, pwede kayong gumawa rin yan, no? Ng maikling kwento na ang tema ay tekstong deskriptibo. Pwede nyo i-describe halimbawa yung love life ninyo, no? Pwede nyo i-describe yung nanay ninyo, tatay nyo, pamilya ninyo, no? O kaya pwede nyo bigyan ng halimbawa ng tekstong deskriptibo ang karanasan nyo ngayon, no? Kakaibang karanasan sa pag-aaral sa panahon ng pandemya. So, isang halimbawa yan, pwede nyo i-describe na mahirap dahil hindi kayo nakikita-kita ng iyong mga kaklase at ng iyong guro, pero sinisikap mong mag-aral, no? Nasa kabila ng sakit na nakamamatay ay sinusubukan pa rin natin ang lahat para kayo ay matuto. So yan, pwedeng halimbawa yan. So sa gawa sa tekstong binasa, tukuyin ko anong uri ng paglalarawan ang ginamit sa mga sinibing pahayag sa ibaba. Isulat sapat lang ang S kung ito ay subjective o subjektibo at O naman kung ito ay objektibo. So ayan, lalagay nyo lang kung subjective o objective. Sige, magbigay tayo ng halimbawa, ano? Sige, ang aking pamilya ay malaki pero simple lang ang aming pamumuhay. Ano kaya to? S or O? Sige nga, sa mga estudyante ko na nanonood, meron tayong nanonood na 4 na estudyante. Sige. Meron bang sasagot?
Ayan, magandang hapon, Mike. Sige, dito sa number 1, ang aking pamilya ay malaki, pero simple lang ang aming pamumuhay. So, S, subjective o objective? Subjective, no? Kasi nga, malaki yung miyembro, pero simple lang kanilang pamumuhay. So, S yan, subjektibo. Number 2, nagtatawanan at nagkukulitan kahit may problemang nararanasan at kinakaya namin ang anumang unos na dumating dahil lagi kami magkakasama. Okay, so number 2, objektibo yan. No? Bakit objektibo? Kasi, meron siyang basis kahit na may problema nararanasan. No? So, papansinin nyo, kapag sinabi nating objektibong paglalarawan kasi, kumbaga meron siyang basis, merong basihan kung bakit niya nasabi yung kanyang unang statement. So, nagtatawanan, nagkukulitan, tapos, kahit may problemang nararanasan, ay kinakaya. No? Kinakaya ang anumang unos. Kaya, kahit na malaki ang problemang nararanasan, dahil nga kinakaya yung unos na yun, nakakaya yun kasi nga sila ay magkakasama. So, objective. Okay? Sige, so medyo baka malito kayo dyan sa part na yan. So, ituloy nyo na lang yung pagsagot sa number 3, 4, and 5. Yan, isagawa. Siyempre, meron tayong rubric. No? Sumulat ikaw ay isang mahusay na manunulat ng isang advertising company. Naatasan ka ng iyong boss na gumawa ng brochure na may kaugnayan sa mga larong pambata sa Pilipinas. Ito na yung ginagawa ninyo ngayon, kaya siguro hindi kayo uma-attend ng ating FB Live, no? Gumagawa kayo ng brochure, no? Ayan yung ating rubric, no? Titignan nyo yan, pamantayan yan sa ating pagpupuntos, no? Sige, so dito binanggit ko na ito nung nakaraan na pwede kayong may ka-partner o kaya naman ay pwedeng kayo lang. Yan, ikaw ay gagawa ng brochure ng isang advertising company patungkol sa larong pambata sa Pilipinas. Ang mga brochure ay papamudmod sa mga magulang sa subdivision kung saan bibihira na lang ang mga bata naglalaro sa kalye. Maaari mo ring higitan ng mga larawan o guhitan ng mga imahe upang mas magiging kawili-wili ang iyong brochure. So, brochure, pwede siguro i-print nyo lang yan kahit sa kalahating bond paper o kaya kung kaya ng mano-mano, gawin ninyo, gumawa kayo ng ilang piraso, tapos pwede nyo na lang siguro ipakita sa kapatid ninyo, sa ilang miyembro ng inyong pamilya para hindi na kayo lalabas. Yan. So, tandaan nyo ha, ang tema ay larong pambansa sa Pilipinas. Ang dami niyan. Search nyo na yung tumbang preso. Yan, larong pambata, no? Tumbang preso, yung, ano pa ba, shato, mga yan. Patintero, di ba? Yan yung mga larong pambata eh. Kaso nga lang, nakakalimutan na natin yan dahil nga sa paglipas ng panahon at nauso na ang paggamit ng teknolohiya, mas ginagamitan na talaga natin ito ng mas naglalaro na ang mga bata sa loob ng bahay, tapos more on technology or more on computers na lang at gadget. Ayan. Sige, so tuloy tayo. Ito yung halimbawa. Ayan, palosebo, patintero, luksong baka, tagu-taguan, luksong lubid. Yan, yung luksong lubid parang 10-20 ta ata. 10-20, diba? Bahay-bahayan, ano pa. So marami pa kayo, parang ganyan yung gagawin ninyo. Pero para hindi kayo gumastos siguro, gawin nyo na lang. Pwede kayong sige. So, karagdagang gawain, ayan, magbibigay lang kayo ng unawain ng mabuti ang sitwasyon at ibigay ang hinihingi nitong paglalarawan. So, magbibigay kayo ng paglalarawan. Sige. So, bigyan natin ng example, no? Mahaba ang itinagal ng community quarantine sa bansa dahil sa COVID-19. Marahil, samot-saring emosyon ang iyong naramdaman sa panahon ng krisis na ito. Ilahad ang mga ito sa pamamagitan ng isang masining na paglalarawan. Pagkatapos ng huling pangungusap ng paglalarawan, isulat ang #quarantine stories. Yan. Sige, gagawin ko rito pag na-receive ko to bukas, dahil magpapasa kayo bukas, 'di ba? Yung iba siguro gawa na yung part na to. Kokopihin ko, pipicturean ko, tapos
tignan natin kung pwede natin i-post, no? Kung sino yung pinaka may mahuhusay na sagot sa bahaging ito ng karagdagang gawain. Ayan, so magbibigay lang kayo ng paglalarawan, no? Samot-saring emosyon ang yung nararamdaman sa panahon ng krisis na ito. Ilahad ang mga ito sa pamamagitan ng isang masining na paglalarawan. So, siguro pwede yung pagbangon sa umaga. Tapos syempre naka-lockdown ka, no? So paano mo umpisahan? Paano natin umpisahan yung salita? Pwede siguro siguro parang dahil ang tagal-tagal ng lockdown, parang sa panaginip mo, nagising ka na okay na. Pwede nang maglagalag, pwede nang lumibot. Ayan. So pwede siguro sa umpisa parang sige, umpisa siguro parang ibinangon ko na ang aking likod sa pagkakahiga. Ayan, ibinangon ko na ang aking likod sa pagkakahiga. Naghilamos ako, kinuskus ang mata at nagsipilyo. Pagsulyap sa bintana ay nakita kong napakatingkad ng araw. Simbolo ng pag-asa. Simbolo na akala ko ay malaya na. Na pwede nang lumabas at makasama ang mga minamahal sa buhay. So pwedeng ganun yung umpisa. Paglalarawan yun, dinescribe mo yung tingkad ng araw. Anong ginawa mo? Bumangon ka, nagsipilyo ka, naghilamos ka. So, halimbawa yun ang description. At naman pangalawa, sumulat ng paglalarawan tungkol sa mga katangian sa palagay mo ay dapat taglihin ng hihiranging binibining Pilipinas at susunod sa yapak ni Catriona. Sa alang-alang ang kulay ng balat, kulay ng buhok, taas, timbang, kabuang personalidad, bukod pa sa mga panloob na katangiang dapat niyang taglayin. So yan. So tao lang ito, pwede kayong mag-describe ng tao rito. Tapos siguro pwede kayong mag-imbento ng pangalan. Ilagay niyo pangalan niyo. Tapos kunyari, kayo yung sa lalaban sa binibining Pilipinas o kaya naman ay sa Miss Universe. Ayan. Sige. Okay, tuloy tayo. Sige. Ayan, pasukin naman natin ang tekstong persuasive na. Ayan. Ayan, kahapon sa ating virtual lesson, no, sa Luwakan National High School virtual lesson natin, ito ay na-discuss ni Ma'am Nalus, ni Ma'am Kay Nalus, no. Ayan. So kung nakinig kayo kahapon ay tiyak alam niyo na rin naman kung saan patungkulan tekstong persuasive. Pero sige, tignan natin, no, kung ano ba yung ilang mga halimbawa o ano ba yung mga uri ng tekstong persuasive, kung meron man, ano yung definition ng tekstong persuasive, no? Ayan, sige lang. Okay, so ano nga ba ang tekstong persuasive? Lakihan ko ng konti. Ayan. Ang tekstong persuasive ay isang uri ng teksto na umaapela o pumupuko sa damdamin ng mambabasa o tagapakinig upang makuha ang simpatya nito at mahikayat na umayon sa ideyang inilahad. So pag sinabi natin tekstong persuasive, ito ay nagpapakita ng pagpukaw ng damdamin sa isang audience, sa isang mambabasa, no? Katulad ng isang talumpati, no? May mga talumpati tayong nanghihikayat. So ang talumpati na nanghihikayat ay isang halimbawa rin ng persuasive, no? Pagpa-persuade, no? Pagkuha ng simpatya mula sa mga tao, no? Sa sinasabi mo o yung pagsang-ayon nila sa sinasabi mo kapag may isang talumpati na nanghihikayat, halimbawa. Okay. Sige, medyo na-distract ako dito. Si Mike, ayan, shout out sa mga estudyante natin sa grade 12
Yums, no? Ayan, sina Mike, sina Jimenez, Gerald, si Cathy, no? So magandang hapon sa inyo. Okay. Sige, tingnan natin yung mga layunin naman. Ano ba ang layunin ng tekstong persuasive? Na unang manghikayat o mangumpinsi sa babasa ng teksto. Pangalawa, umapela o makapukaw ng damdamin sa mambabasa upang makuha ang simpatsya ito. At syempre may hikayat na umayon sa ideyang inilalahad. Manghimok o mangumbinsi sa pamamagitan ng pagkuha ng damdamin o simpatsya ng mambabasa. Siguro para magkaroon tayo ng basic idea patungkol dito, kahit ano ba sa sales talk, no, yung pag may nakikita ka dati na wala pang pandemic, syempre maraming tao sa mall, tas biglang sa gitna o kaya paglabas mo sa mall sa daanan lang, o minsan sa palengke na ginagawa to, yung nakalapel na naka-speaker, tapos magkasalita siya sa gitna, tas parang ang inaano niya yung produkto niya, pwedeng mga halamang gamot, mga ganyan, iba't ibang klase ng likido, no, na pwedeng inumin pampalakas ng katawan. So ini-endorse ng isang tao 'yon pag nagse-sales talk siya. Yung mismong act, yung isang akto ng pagse-sales talk ay isang halimbawa ng panghihikayat, no? Para mabili yung kanilang produkto. So ano ba yung mga katangian ng tekstong persuasive, no? Syempre, may subhetibong tono. Pangalawa, personal na opinion at paniniwala ng mga akda. Ikatlo, karaniwang ginagamit sa mga script para sa patalastas, propaganda, para sa eleksyon, yan, malapit na eleksyon, next year na, at pagre-recruit para sa isang samahan o networking. Yan, saan ba ginagamit uli? Script, patalastas, commercial, no? Ang dami nating mga napapanood na commercial sa Facebook, sa YouTube, no? Dati nga sa TV lang pero ngayon, yung mga social media platforms natin, may mga commercial na rin, no? Ano pa, propaganda para sa eleksyon. So pinag-aaralan din yan, yung pagkakaroon ng mga taglines para sa tatakbong nangangampanya, no? Ano pa, pagre-recruit para sa isang samahan o networking. Ayan. So ano ba yung elemento ng panghihikayat ayon kay Aristotle? So syempre si Aristotle ay isang Greek philosopher, di ba? Based sa ating mga napag-aralan sa halimbawa sa social science, sa philosophy, di ba? So, meron tayong tatlo na kanyang tinukoy, yung tinatawag na ethos, logos, at pathos. Ano-ano ba yan, no? Pag sinabi natin ethos, ito ay yung karakter, imahe, o reputasyon ng manunulat, tagapagsalita. Higit itong angkop ngayon sa salitang imahe. Ginamit ni Aristotle ang ethos upang tukuyin ang karakter o kredibilidad ng tagapagsalita batay sa paningin ng nakikinig, no? So, yung kredibilidad ng tagapagsalita batay sa paningin na nakikinig. So ibig sabihin, ayon kay Aristotle, ito ay imahe, no? Image, no? Image o reputasyon ng manunulat. Kung paano niya pinapakita yung imahe niya sa mga nanonood sa kanya para ito ay maging credible, para maging credible yung sa paningin ng audience, yung taong kanilang pinakikinggan. Parang gano'n. Ang elementong ethos ang magpapasya kung kapanipaniwala o dapat pagkatiwalaan ng tagapakinig ang tagapagsalita o mambabasa ang manunulat. Madaling mahikayat ang mga tagapakinig kapag ang tagapagsalita ay kilalang may pag-uugali, maayos, kausap, may mabuting kalooban at magandang hangarin. Yan. So, yun yung sinasabi nating description mula sa pananaw ni Aristotle patungkol sa konsepto ng ethos. Kumbaga, yung reputasyon, ano yung image na pinapakita ng isang tagapagsalita para siya ay paniwalaan, para siya ay mas maging credible, mas maging valid yung kanyang sinasabi sa paningin ng kanyang mga audience o ng kanyang mga tagapakinig. Diba? Kaya nga diba, sa binanggit ko kanina, halimbawa yung sales talking. Yung pag-sales talk, syempre, kung titignan mo yung kanilang image, no, maayos manamit, no, wala ka namang nakita na halimbawa nagtitinda ng pagkain o tapos ang itsura parang taong grasa, di ba? So hindi magiging credible yung sasabihin ng taong grasa na mamili tayo ng tinda niyang ulam o pagkain kasi nga siya mismo sa kanyang sarili, syempre madumi, hindi maayos manamit,
At syempre maliban pa doon, sa panlabas na imahe na sinasabi ni Aristotle ay yung loob, yung kabutihang loob. So kailangan kahit paano may magbuting pag-uugali, maayos kausap, no? May mabuting kalooban at maganda ang hangarin. Sa actual pag usapin ng ethos, lahat nagiging maganda eh. 'Di ba? Halimbawa, pag malapit na yung eleksyon, malamang lahat ng ethos ng mga politiko maganda 'yan, no? Maganda manamit, gagandahan, magpapabango, no? Magiging magalang kausap, may mabubuting kalooban. Kaya nga sa pinakamahalaga, no, sa ating mga Pilipino sa pagboto natin sa susunod na eleksyon ay hindi lang yung imahe, hindi lang yung kanilang image sa kasalukuyan. Hindi mahalagang tignan natin ano ba yung track record, no? Kumbaga baybayin natin yung kanilang record sa paninilbihan sa bayan, kung matagal na ba silang kanilang naninilbihan, ano yung kanilang mga record sa paggawa ng batas, etc. No? Yan, sige, so tuloy tayo. Ano bang halimbawa niyan? Yan, halimbawa, ang isang artistang naghihikayat ng mga turista upang bisitahin ng isang isla sa Pilipinas. No? So, artistang naghihikayat ng mga turista. So, dito kung titignan natin ay malinaw na merong isang image tayong pinapakita, lugar, at magandang isla sa Pilipinas, tapos may mag-endorse, may magsasalita, may manghihikayat sa mga turista, at ang magsasalita ay halimbawa si Piolo Pascual, no? Na naka-trunks halimbawa, 'di ba? So, syempre, mahihikayat kang tignan. Maliban sa idol mo si Piolo Pascual, ay makikita mo yung image ng island na talagang parang ang sarap maligo kapag si Piolo Pascual yung nasa commercial, diba? Parang ganun. Sige, so pasok tayo sa pangalawa, ang logos, no? Ang logos naman ay ang opinion o lohikal na pagmamatuwid ng manunulat, tagapagsalita. Ang salitang Griego na logos ay tumutukoy sa pangangatwiran. Nangangahulugan din tong panghihikayat gamit ang lohikal na kaalaman. Tumutukoy rin ito sa pagiging lohikal na nilalaman o kung may katuturan ba ang sinasabi upang mahikayat o mapaniwala ang tagapakinig na ito. Ang tagapakinig na ito ay totoo. Sa ating lipunan, malaki ang pagpapahalaga sa lohika at pagiging makatwiran ng mga estratehiya gamit ang mga rhetorical na pangangatwirang pabuod, deductive at pasaklaw, inductive. Halimbawa, ang isang taong nanghihikayat na bumili ng kanilang sabon dahil ang sabon na iyon ay nakakaputi. Yan. So, syempre, pag sinabi nating opinion o lohikal na pagmamatuwid ng manunulat, parang ano yan eh, to see is to believe, parang gano'n. So, para maniwala ka na ikaw ay nagpaliwala ang ibang tao na nakakaputi ang produkto mong sabon, syempre, dapat ikaw din ay gumagamit ito or nakikita na parang maputi din ang iyong kutis, halimbawa. No? So, sabi niya, ito ay tumutukoy sa pagiging lohikal na nilalaman o kung may katuturan ba ang sinasabi upang mahikayat o mapaniwala ang tagapakinig. Yan. So, syempre, nakabatay ang logos sa bigat o sa lalim or sa kumbaga, sa lalim ng kahalagahan ng mensahe mo, no, sa ibang tao para maniwala sila sa iyo. Parang gano'n, no? Yan. So, yun ang ibig sabihin ng logos. At syempre, ang pathos, emosyon ng mambabasa, tagapakinig. Pathos ang elemento ng panghihikayat na tumatalakay sa emosyon o damdamin ng mambabasa o tagapakinig. May kakayahan ng tao na gumawa ng sariling desisyon dahil mayroon siyang pag-iisip at lahat ng ginagawa ng tao ay bunga ng kanyang pag-iisip. Subalit hindi niya nakikita na malaki rin ang impluwensya ng emosyon kagaya ng galit, awa at takot sa pagdedesisyon upang kumilos ang isang tao. So, ito ay nakabatay sa emosyon. Pag sinabi natin pathos, ay nakaturon naman ito sa tagapakinig. No? Yung dalawa, yung ethos at logos ay manunulat o yung tagapagsalita. Manunulat ng teksto, halimbawa. Pag sinabi halimbawa, o mambabasa. No? Yan. Pinahahalagahan dito yung emosyon ng mambabasa patungkol doon sa iyong sinasabi. Kaya nga, halimbawa, ikaw, kung nagsasalita ka, no,
hinihikayat mo sila na bilhin yung produkto mo, kailangan aware ka din sa kung ano yung itsura ng yung itsura nila. Kung sila ba ay ngumingiwi na, kung sila ba ay nagsasawa na, yung mukha ba nila ay boring na. So ano yung emosyon? Nalulungkot na ba yung mga tagapakinig? So kailangan mo mag-adjust, kailangan mong mas paghusayin yung yung salita mo, salita mong Ayan, halimbawa, ang pagkasalaysay ng isang kwentong makaantig ng puso tulad ng galit o awa ay isang mabisang paraan upang mahikayat silang pumanig sa manunulat. Ayan, may tinatawag tayo dyan, yung interpretative reading o interpretatibong pagbasa sa Filipino, no? Ito ay isang halimbawa ng patimpalak ng contest sa Filipino kung saan ay pinahahalagahan yung emosyon ng isang individual sa kanyang pagbabasa. Ayan. Sorry, inubo ako. Ayan, so pasukin naman natin ang tinatawag nating propaganda devices. Tayo ay nakapaloob pa rin sa tekstong persuasive. So meron tayong iba't ibang mga tekstong mga propaganda devices. Meron tayong name calling, glittering generalities, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So meron tayong pitong propaganda devices na ginagamit natin para tayo ay makapanghikayat ng individual sa tekstong susulat natin o kaya sa mga commercial, mga palabas na pwede nating ipalabas, no? Ayan, ang panghikayat sa taong bumili ng isang produkto o iboboto ang isang kandidato ay isang bagay na dapat ay masusing pinag-iisipan. Kung mapapansin ang mga patalastas sa telebisyon, sa mga dyaryo at magazine, ay kinakailangan nakapukaw ng atensyon upang mapansin. Ang mga eksperto sa likod ng mga propagandang ito ay may mga ginamit na propaganda device, no? So ating alamin kung ano-ano ito. So una, name calling. Ano ba ito? Ito ay pagbibigay ng hindi magandang puna o taguri sa isang produkto o katunggaling politiko upang tangkilikin, no? Karaniwang ginagamit ito sa mundo ng politika. Yan, so name calling, no? Ginagamit hindi magandang puna o taguri sa isang produkto o katunggaling politiko. Yan, anong halimbawa? Ang peking sabon, baghitong kandidato. Yan. So isang halimbawa yan ng name calling, ano? Marami pang ganyan, ano? Name calling, ano pa ba? Siguro pwede natin maging halimbawa niyan sa name calling. Ayan. Pwede siguro isang halimbawa dito sa name calling yung ginawa ni Miriam Santiago, 'di ba? Meron siya mga halimbawa na political pick-up lines. Kung inyong ma-recall, pwede nyo mapanood sa YouTube yon, yung mga political pick-up lines niya. So halimbawa, meron siyang tinanong, isang speech niya sa school, no? Sabi niya, politiko ka ba? Parang politiko ka ba? Or parang ganun, basta politiko ka ba? Tapos ang sagot ay, bakit? Syempre, bakit? Tinanong siya ng bakit si Miriam, ano? Bakit? Kasi corrupt ka ng corrupt o parang ganun. Or mata ka ba? Basta ganun, basta mata ka ba? Tapos ang sagot ay corrupt ka ng corrupt, no? So, pwede yung ganung mga halimbawa na name calling or mga negative taglines na ginagamit ng mga politiko sa kanilang mga kalaban sa pwesto, no? Pangalawa, glittering generalities. Ito ay mga magaganda at nakasisilo na pahayag ukol sa isang produktong tumutugon sa mga paniniwala at pagpapahalaga ng mambabasa. So halimbawa, mas nakakatipid sa bagong tide. Ang iyong damit ay mas magiging maputi. Bossing sa katipiran, bossing sa kaputian. Ayan. O sige, dito siguro sa glittering generalities, lugaw, 'di ba? Yan, recently, 'di ba, yung lugaw, napag-usapan 'yan. Yung hindi raw essential yung lugaw. So halimbawa, kung gagamitin natin yung lugaw na gusto natin tong i-endorse,
o gusto natin tong ibenta, no? Tapos ang gagamitin nating propaganda device ay glittering generalities. Paano natin to gagawan ng salita? So dapat nakasisilaw, maganda ang pahayag. Siguro pwede natin sabihin na ang pangalan siguro Entengs Lugaw, o halimbawa sa Entengs Lugaw, sa Entengs Lugaw, hindi mo lang malalasahan, mararamdaman mo pa ang sarap. Tapos period, tiyak na sulit, murang-mura na, napakasarap pa. Yung ganun yung mga pwedeng gamitin natin na glittering generalities. Tapos ang produkto mo ay lugaw, halimbawa. Ayan. So next, transfer ang paggamit ng isang sikat na personalidad upang mailipat sa isang produkto o tao ang kasikatan. Pag-promote, halimbawa niya, pag-promote ng isang artista sa isang hindi sikat na brand. Isang halimbawa niyan, kung naalala niyo yung Lifebuoy, 'di ba? Sabon ito no? Sabon na panligo ito, alam ko, panligo. O dati may mga artista tayong nag-endorse niyan. Ano pa, isang halimbawa rin na masasabi ko, yung Beam, alam niyo yung Beam toothpaste? O di ba mayroon tayong Happy toothpaste. Syempre pinakasikat yung yan, yung Colgate. Diba? Sikat yan. Yung Sensodyne, sikat yan. Pero yung Beam toothpaste, hindi sikat yun, no? Pero ang nag-endorse nun sa aking pagkakaalala, si Ruby Rodriguez. Meron pang kanta yun, di ba? Yung parang B-E-A-M means smile. Diba? Smile kami pag Beam. Beam na Beam. Ngipi protektado. Panalo sa presyo. Panalo pag Beam. Di ba? Alam na alam ko, di ba? So, yun ay isang halimbawa ng pag-promote ng isang artista sa isang hindi sikat na brand. So, yung Beam toothpaste. Ayan, testimonial. Kapag ang isang sikat na personalidad ay tuwirang nag-endorse na isang tao o produkto. So, ito, tuwirang endorse, no? Halimbawa, ang isang taong nagpapatunay na siya ay pumuti dahil sa ginamit niyang sabon sa pamamagitan ng pagpapakita ng ebidensya. Yan. Kapag eleksyon, sinasabi at nagbibigay ng testimonya ang kandidato na huwag ding kakalimutan ng sambayanan ng kanyang kapartido. Yan, testimonial yung mga yan, no? Actually, doon sa una, ano yan siguro isang halimbawa niyan yung mga Metro TV, kung alam niyo yun. O kaya sa gabi, di ba, yung O-Shopping? O-Shopping ba yun? O-Shopping. O-Shopping, di ba? Pagkapatunay na, halimbawa yung mga sa mga sabon pampaputi, no? Likas Papaya. Meron pa dati ako na experience sa Metro TV noon, yung Silhouette 40. Pampaputi yata yun, o pampabata na sabon. Kapag ginamit mo yun, babata ka. So, parang anti-aging soap. Parang ganun, no? So, isang tao nagpapatunay na siya ay pumuti, no? O, syempre, dapat ang gagamit ng sabon na Likas Papaya, na kapag in-endorse ang Likas Papaya, dapat mala Carmina Villarroel ang kutis. O kaya dapat mala Christine Hermosa ang kutis, no? Diba? So, dapat ganoon. Kasi nga, para mas deserve ng isang nag-endorse ng produkto ang testimonya niya doon sa produkto na kanyang kino-commercial or kanyang binibigyang patalastas. Ayan. Sa election naman, sa mga politiko, ayan nga, testimonya niya ng mga kandidato. Isang halimbawa siguro niyan yung huwag niyong kalimutan ang ating barangay captain na si Kapitan Santos. So halimbawa ganun. Dati akong tinulungan niyan sa ganito, sa ganyan. Kaya sa pagdarating na eleksyon, suportahan nyo rin ang ating barangay Kapitan Santos. So parang ganun, no? Ganun yung halimbawa ng testimonial sa eleksyon. Sige. So tuloy tayo sa plain folks, no? Karaniwan itong ginagamit sa kampanya
o commercial kung saan ang mga kilala o tanyag na tao ay pinalalabas na ordinaryong taong nanghihikayat sa boto, produkto o serbisyo. Yan. So, ginagamit sa kampanya o commercial. So, halimbawa, ang kandidato tuwing eleksyon ay hindi nagsusuot ng magagarbong damit at pinapakita nila na nagmula at galing rin sila sa hirap. Ayan, di ba? So, ang daming ganyan, no? Mayroon pang isang meme last year or last time, di ba? 2016 election, yung parang kinamayan niya yung isang tindero ng mais sa kalsada. Tapos pagpasok nila sa van ng kandidatong yun, biglang talagang nag-alcohol, no? Nag-disinfect ng kamay, no? So, ganun yung ginawa, no? So, isang halimbawa yan, no? Yung plain folks ng karaniwang halimbawa ng panghihikayat na ginagamit sa kampanya o commercial. Kung saan ang mga kilala o tawag na tao ay pinalalabas na ordinaryong taong nanghihikayat. Ano pa, maliban sa pananamit, yun nga, magdadamit mahirap siya. Tapos, ang laman ng kanyang talumpati patungkol sa kanyang kahirapan, kabataan niya, nung bata siya, mahirap siya, ganyan. So, kukwento niya lahat yon. Sa speech niya, ipapapasok niya yon para, kunwari ay mai-endorse niya yung sarili niya sa mga mahihirap na siya ay kabahagi o part ng kahirapan before, para siya ay boto, no? So, yun yung halimbawa ng plain folks. Number 3, card stacking. Pinakikilala rito nito ang lahat ng magagandang katangian ng produkto, ngunit hindi binabanggit ang hindi magandang katangian. So yan sabi niya, magagandang katangian ng produkto lamang, pero hindi binabanggit, no, ang hindi magandang katangian. Sabi niya, Lucky Me, pinapakita dito ang magandang dulot nito sa pamilya, ngunit sa labis na pagkain nito, nagdudulot ito ng sakit sa bato at UTI. That is true. Ayan. Noodles. Mga estudyante ko dati na mahilig talaga sa noodles. Sa Lucky Me. Ayan. Sige. So, dito sa part na to, pag sinabi natin card stacking, more on positives. So, syempre, sino naman ang mag-i-endorso ng produkto na produkto mo na ibebenta mo, pero sisiraan mo? Syempre wala. So, dapat lahat ng positibo ay sabihin mo. Wala kang nakitang commercial na pangproduktong commercial o pangproduktong commercial na pang-products, no, na siniraan nila yung kanilang produkto. Lahat syempre ay positive. Tama? Yan, sige. So, yun yung halimbawa ng card stacking, no? Ayan, si Natricia nag-like sa Facebook Live natin. So, shoutout natin si Natricia Pagsugiron at syempre si Divine, no? Example tayo dito, Lucky Me. So, baka naalala nyo yan, no? So, lagi ko sinasabi sa mga estudyante, kapag medyo sabaw na ang utak nila, bawas-bawasan nila ang paglalaki me, kasi nakakahilo ang monosodium glutamate o nakakahilo ang betchin at eventually nakakasira ng utak. So, yun yung Lucky Me, ano? Ayan, ano pa? Syempre positive, lahat ng mga pamproduktong alam mo, electric pan. Pag ang electric pan, commercial mo, hindi mo sasabihin na baligtad ang ikot niyan. O kaya, hindi mo sasabihin na hindi umiikot ang LDC. At ang umiikot ay ang katawan pag pinindot mo yung number 1 hanggang number 3. Siyempre, sasabihin mo, malakas ang hangin, tipid sa kuryente, no? Lahat ng klase ng positibong katangian ng produkto ay sasabihin mo para ikaw ay makabenta o maibenta mo yung produkto na yun. Okay? Number 7, panwigon. Ayan, panghihikayat kung saan inihimok ang lahat na gamitin ng isang produkto o sumali sa isang pangkat dahil ang lahat ay sumali na. Ayan, so parang ito, isa lang yung kausap mo pero pinariringgan mo siya. Kung ikaw nasa TV ka, nagko-commercial ka, maaring syempre
ang kausap, isang camera lang yung nakatutok sa'yo, pero alam mo na marami kang audience, no? Kaya parang ang nangyayari, lahat sila ay iniimbitahan mo. Lahat sila ay bahagi ng produkto na iyong ini-endorse, no? So halimbawa, buong bayan ay nag-LBC. Nag-LBC ano ba yan? Ang buong bayan ay nag-LBC peso. Padala na. 'Di ba? Isang halimbawa niyan si Ann Curtis. Kung napanood niyo yung kanyang commercial before, no? Sa Talk and Text, no? Meron siyang commercial na parang buong barangay. Nung lumabas siya sa isang tindahan, parang nagimbal yung buong barangay, tapos kumanta na siya tungkol sa Talk and Text na SIM card na ibebenta niya. Pero ang dating ng commercial na yon ay dahil pang barangay, no? So kung lahat ay naka-talk and text, kung siya ay naka-talk and text SIM card na, dapat lahat ay naka-talk and text SIM card na, parang ganun. Ganun yung gusto sabihin kapag sinasabi nating ang propaganda device sa tekstong persuasive ay bandwagon, no? Panglahatan, hindi lang isa, hinihimok mo lahat na gamitin yung produkto na iyong ginagamit, na iyong binebenta, no? Okay? So yan, balikan natin. So meron tayong 7 propaganda devices para sa sa pagpapataas ng antas ng ating panghihikayat. So meron tayong name calling, glittering generalities, ayan, transfer, testimonial, plain folks, card stacking, at bandwagon. Ayan. Yan, so malapit na tayo matapos. Yan, salamat sa 3 viewers natin for today. So, hindi ko alam kung bakit hindi nakapanood ang iba nating mga mag-aaral. Bagamat maraming mga nagla-like na mga former students natin. So, sana next time ay mas maraming manood, no? Na estudyante natin, no? Ayan, so, yan, sa gawain 1, babasahin nyo ang tekstong persuasive at yan, may mga katanungan. So, maaring bisitahin ang website na ito. So, yung website na nasa baba. Meron tayong website niya sa baba. So, babasahin nyo lamang ito. Yan, sabi niya, basahin ang isang halimbawa ng tekstong persuasive. Ang tekstong ito ay isa sa 4 na liham na isinulat ni Mary Jane Fiesta Veloso habang siya ay nasa bilangguan ng Republika ng Indonesia. Isa siya sa mga death row. Ito si Mary Jane Veloso. Oo, no? Naalala ko to. Isa siya sa mga nasa death row kasi parang nakasuhan siya na parang courier siya ng drugs, no? Courier siya ng drugs. Dahil sa pagkakasangkot niya sa isang kaso. So siya ay nakasuhan ng drug trafficking, parang gano'n, kasi yung gamit na dala-dala niya ay may lamang droga nung siya ay nasa airport ng Indonesia, no? Alam ko OFW yan, si Mary Jane Veloso. Yan, sige. So, gawain 2, may ilang sitwasyon na makikita sa ibang bahagi. Tukuyin kung anong propaganda device ang ginamit sa bawat sitwasyon. Isulat ang inyong sagot sapat lang na makikita sa dulo ng bawat bilang. So, yan. Aalamin nyo kung alin sa mga 7 propaganda devices ang nasa baba ito. Ang nandito sa gawain 2. So, sige, bigyan natin ng example, no? Saglit. Palalakihan ko lang. Ayan, isang sobrang sikat na artista na nag-endorso sa hindi sikat na brand ng produkto. So, kanina binanggit na natin yun, diba? Yung hindi sikat na produkto, ano yun? Yun ay transfer, no? Sa hindi sikat na brand. So, transfer ang sagot dyan sa number 1. Okay? Sige. So, yan. Sagutin nyo yan. Dire-diretso. Instant noodles ad na ipinapakita ang magandang dulot nito sa pamilya. Ngunit sa labi sa pagkain. Yan. Yung parang kanina, example natin sa Lucky Me. No? Na example natin. So, yun ay card stacking. Yan. Sige. So, marapat nating matandaan niya kasi baka lumabas yan sa mga susunod nating mga lagumang pagsusulit, no? Etc. And so on, no? Yan. So, isa gawa naman ay gagawa kayo ng script, no? Halimbawa, nagtitinda ka ng isang produkto, paano mo kukumbinsihin ang iyong mamimili na tumangkilik sa iyong produkto?
So, gagawa ka ngayon ng sarili mong patalastas. Mamili ka ng kahit na anong bagay na makikita sa loob ng iyong bahay. Gumawa ng script na ng magiging artista sa iyong patalastas. So, ito yung halimbawa ng script. So, pwede nyong gayahin to. Pag sinabi nating blitzkrieg nga pala, blitzkrieg, para siya military tactic sa panahon ng World War II. No? Pananakop ng mga Germans. No? So, blitzkrieg parang parang defense or offense. Kaya pag sinabi ng blitzkrieg toothpaste, meaning nun, parang malakas na toothpaste. Parang magandang makapagpatanggal ng cavity na klase ng toothpaste. No? So, ayan. Gagawa kayo ng script. Ayan. So, okay na? So, yan yung huling activity natin. Ito yung rubric para dyan. Nakapaloob naman yan sa inyong mga module. No? At syempre, sa ating karagdagang gawain sa huli, tukuyin ko anong propaganda device ang ginamit sa mga sumusunod na commercial, taglines at political ads. Ayan. Masipag, magalang, matulungin. So, anong klase ito? Ayan ba ay ano yung mga example natin kanina? Yan ba ay bandwagon ba yan? No? Yan ba ay glittering generalities? Name calling ba yan? Etc. So, magic eraser, extra powder. No? Yan. So, lagay nyo kung ano yung sagot nyo dyan. Kung anong propaganda device ang pinapakita dyan sa bawat picture na yan. So, yan. Okay, sige. So, maraming salamat. Ayan. At sana ay na-enjoy nyo. Nakinig kayo sa ating sa ating FB Live for today, no? Ayan. Sa mga susunod nating FB Live ay tatalakayin natin yung pangalawang set ng ating module, no? So, sana by that time mas maraming estudyante yung manonood sa atin, no? So, ginawa natin tong FB Live para mas maging accessible ang ating pag-aaral para lahat kayo ay maka-access sa ating lesson, ano? Kasi bagamat alam ko madali magsagot, lalo na kung may answer key ang inyong module, pero pinakamahirap ay yung wala tayong natututunan. Pag wala ka natututunan sa pag-module mo, so kailangan natin ng support. So ito nga yung ginawa natin, tayo ay nag-FB Live. So sige, maraming salamat. So next time, no, ay mag-schedule ulit tayo at sana makapanood ng lahat. Sige, so maraming salamat. Bye.